Network Entertainment. So, yung mga viruses na to, sila yung mga viruses na nag-i-infect ng other microbes such as phytoplankton, bacteria, and sometimes other viruses. And yung mga viruses, in general, narrow yung host range nila, meaning hindi sila basta-basta nagja-jump ng host. So, kung nag-i-infect lang sila ng bacteria lang i-infect nila. Kung mag-jump sila ng host, siguro other kinds of bacteria, pero hindi siya basta-basta mag-jump from bacteria to fish. And isa pa, most of the viruses, yung majority ng viruses na nasa ocean ay viruses na nagkukos nag-i-infect ng microbes, hindi ng humans. And actually sa isang drop ng seawater, merong 10 million viruses. So ang dami nun, hindi natin sila nakikita. Pero safe naman na maligo pa rin sa dagat kasi ang ini-infect nila ay microbes. Welcome to Behind the Science podcast. New episode every Thursday at 7 p.m. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a doctoral researcher at Geomar Helmholtz Center for Ocean Research, Kiel, Germany, where she studies the viral community dynamics in the Arctic Ocean over time. She holds a master's in microbiology from UP Diliman, where she received awards for Best Master's Thesis and Most Outstanding Graduate of the Institute of Biology. Her work spans antimicrobial resistance in Salmonella, infectious disease genomics, and marine virology. She also finished her BS Biology degree at the same university and was a recipient of the Chevron Geothermal Philippines Scholarship. So without further ado, let's all welcome Miss Aliza Marie Calayag. Ayun. So, welcome sa podcast, Aliza. At yung topic natin ngayon, no, siguro medyo exotic ito sa mga Pinoy kasi mga viruses sa Arctic Ocean ang pag-uusapan natin. Pero episode recommendations lang na medyo related sa topic na to. Please check episode 52 with Dr. Andrian Gajigan. Ang pinag-usapan doon ay yung mga marine microbes sa Benham Rice. And also please check episode 76 with Dr. Lilibeth Reyes. Ang pinag-usapan namin ay yung pag-synthesize ng mga cyanobacteria-inspired molecules for anti-cancer research. So, yun lang konting backstory. Kasi yung recording pala dapat na to ay face-to-face. Kasi dapat pupunta ako sa Geomar, dyan sa institute ni na Aliza. Kasi may pupuntahan din sana ako na workshop tungkol sa earthquakes. Unfortunately, nung boarding ko na sa flight ko, hindi ako pinasakay ng airline kasi according to them, may problema daw yung visa ko. So, kailangan ko pang i-address yung visa issue na yon. At ayun, nagulo-gulo yung schedule kaya wala rin tayong episode 2 weeks ago kasi yun dapat yung episode ni Aliza. So, anyway, na-resolve naman na yung issue. Nakalipad ako sa second destination ko na which is yung Austria para sa European Geosciences Union at nag-online recording na lang kami ngayon. So, ayun lang. And yung next 2 episodes natin, i-feature natin yung mga ibang Pinoy scientists din na na-meet ko dito sa Austria. Ang pag-usapan natin doon ay yung mga research din na ginagawa nila kasi yung isa PhD student sa UK, tapos yung isa PhD student sa Switzerland. So pag-usapan natin yung naging research nila dito. So ayun lang, konting backstory. Going back sa episode natin ngayon, of course the usual, bago natin pag-usapan ang naging research ni Aliza, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So, ayun, Aliza, kwento naman sa amin, ilang taon ka na ba dito sa Geomar at ano yung research area mo or ano yung research group that you belong to dito sa Geomar? Dumating ako sa Kiel 2022, so June 2022, so almost 4 years na ako dito sa Kiel.
Tapos ang group ko or yung lab namin, ang pangalan niya Ocean Ecosystems Biology. Ocean Ecosystems Biology. Pero ang inaaral namin ay microbiology, bacteria, phytoplankton, and viruses. Yung Geomar, German ba yun na ano? I mean, yung acronym na yun, galing sa isang German na pangalan ng institute niya or yun talaga yung pangalan ng Geomar? Yun talaga yung pangalan niya. Parang wala naman siyang meaning. Okay. Kasi geosciences and marine. Hindi siya ano, 'di ba? Hindi siya degree granting institution. Tama ba? Hindi siya degree granting institution. So meron siyang partner na university na sila yung nag-grant ng institution. So yung university namin dito, University of Kiel, sila yung nag-aayos lang ng papers. Kailangan mo lang mag-register doon as a student. Tapos, yun. Pero everything else, research, lahat ng ginagawa ko sa Geomar na. So, pumupunta lang ako sa university para mag-validate ng ID every semester pagkabayad ko ng tuition fee. Wait, so once a sem ka lang pumupunta ng university. Yes, once a semester lang. Kasi unless merong courses na or workshops na gusto kong attendan na hindi naman required. Kasi hindi required ang mag-take ng courses sa PhD sa Germany. So pag lang gusto mo, tapos in-offer siya ng university, yun, pumupunta ako sa university. But otherwise, wala kang reason para pumunta sa university. Okay. So hindi rin pala required yung coursework dyan kasi, well, siguro karamihan sa atin, yun yung naging experience na walang coursework yung PhD. Pero yung alam ko kasi yung mga nagpi-PhD sa US, kaya siya 5 years kasi may 3 years na coursework tapos yung 2 years dun yung nakafocus sa thesis. Yung dyan sa Germany, ilang taon yung PhD? Usually, yung contract na i-offer sa'yo, 3 years. Pero may nakakatapos naman within 3 years. Pero ina-expect din naman na hindi mo siya matatapos in 3 years. So, lagi namang may naka-prepare na extension. Tapos, important din yon na i-discuss mo with your potential supervisor kahit interview pa lang na kapag hindi mo natapos within 3 years, meron bang funding available for at least a year. Parang ako, 4 years na ako. So, extension na ako ngayon. Ay, speaking about that pala, pwede mo rin bang i-share din sa audience like ano ba yung perks nung scholarship mo or like in addition sa of course free tuition, ano yung mga other perks na ine-enjoy mo as a scholar ng ganito? So, yung position ko, para siya, like, employment position siya. So, treated kami as employees. May vacation, nagbabayad kami ng taxes, and yung tuition fee, maliit lang siya. Hindi naman talaga siya tuition fee. More on administrative fees and actually, ang tawag doon ay semester fee kasi kino-cover niya yung transportation costs. So, mas mura yung or subsidize yung transportation costs ng students dito. Yung medyo, so parang dalawa yung status ko kasi student ako sa university and kailangan ko maging student sa university para mabigyan ako ng degree, but also employed ako sa Geomar. Pero yun, so yun yung perks kasi treated ka as an employee. And then siguro bigyan mo naman kami ng backstory, paano ka napadpad dito sa Geomar? Sige. So nag-start siya, nag-apply ako nung nasa Taiwan pa ako. In Taiwan, I was working on single-cell research with marine phytoplankton, particularly coccolithophore. So ito yung mga calcifying microalgae. Meron silang calcium carbonate shell. And since nandun na ako sa field na yon, marine microbiology, tinry kong mag-apply sa position na to na marine microbiology din. Nung time na yon, hindi pa viruses talaga yung topic ko. Actually, yung in-apply ko position, yung project niya
ay interactions ng bacteria and algal cell or any microeukaryote. Yun. Tapos, na single cell approach. And, yun, since I was already doing single cell research in Taiwan, naisip ko, parang fit sa akin tong project na to kasi single cell approach din naman. Pero ang interesting lang din na ngayon gumagawa ka ng yung focus mo more on marine research pero before that parang walang kinalaman sa marine environment yung ginagawa mo. So can you share din like paano ka nag-switch from that or rather ano muna yung ginagawa mo before ka before ka dwell into marine scientific research? Ano muna yung ano muna yung research area na ginawa mo? So nung nag-masters ako, ang degree ko noon ay microbiology. Tapos RA din ako. So I was financing my studies with an RA job. Ang ginagawa ko noon, collecting salmonella from meat and from slaughtered swine. So bumibili kami ng meat sa wet markets all around Metro Manila pag umaga. Tapos kapag gabi naman, gabi hanggang madaling araw, pumupunta kami sa slaughterhouses all around Metro Manila para mag-collect ng samples doon. And yun, nag-culture kami ng salmonella, identification ng salmonella. Tapos, for my thesis, since marami na kaming cultures noon, sayang naman kung di ko siya gagamitin since ako naman yung nag-collect noon with my team. Antimicrobial resistance yung finocus ko, and that was, I think, still growing, growing back then, parang saka pa na siya nakikilala. Yun yung first love ko sa research, antimicrobial resistance. Yun. Tapos, I also tried genomics or studied genomics a little bit. Tapos, nag-work din ako on salmonella genomics for some time. And then I found myself in Taiwan na sobrang layo, but also it's still microbiology. Pero kasi at that time, I was open to any kind of opportunity basta matututo ako. And also, since I was a child, parang mas nag-gravitate talaga ako towards the ocean and marine biology. Gano kahirap for you yung ganon na shift na alam mo yun, yung microbiology yung salmonella tapos bigla kang yung biological oceanography na yung ginagawa mo? Challenging siya kasi ang daming concepts na kailangan matutunan. Well, for one, yung methods niya ibang-iba. Medyo na-shock nga ako kasi sa microbiology, as in sa traditional microbiology, sobrang aseptic. Like, lahat gagawin mo under the biosafety cabinet. Pero, yung lab work namin sa marine microbiology, ginagawa lang namin siya like sa benchtop. Tapos, seawater, collection ng seawater, i-filter mo siya. So, yun medyo, nung umpisa, parang hindi ko siya matanggap kasi talagang ganito. Pero hindi naman kami nagko-culture, so okay lang. So yun, masaya siya. Masaya yung methods. Masaya siya matutunan. Yung concepts naman, kasi hindi lang oceanography concepts, but also ecology concepts. And hindi naman ecology yung inaral ko when I was doing my master's. More on antimicrobial resistance talaga and genetics. Na-experience mo nang mag-cruise dyan sa Germany, sa Arctic, sa Arctic Ocean? Unfortunately, hindi pa sa Arctic, pero I'm open to opportunities. Yung cruise na nasalihan ko sa Baltic Sea, it was during the spring. So April yon, early April. Tapos first cruise ko, masaya siya, pero ang lamig. And yun, ang daming natutunan. And also, matututunan mo, para makikilala mo pa yung sarili mo habang nag-work ka on the ship.
Hindi naman siya yung yung nag-ice yung surface ng dagat. Hindi pa naman, hindi ganoon kalamig. 'Di pa naman, pero malamig siya enough na kapag nagko-collect na ako ng water from the Niskin bottles, um, meron akong nakadoble ako ng gloves, ng nitrile gloves plus yung working gloves kasi 'pag nabasa siya ang lamig talaga. Tapos mahangin pa sa deck. So, kung matagal kang nagko-collect ng water, parang I don't know, 3 liters ata yung kino-collect namin. Tapos, ilang depths yon, siguro 6 depths. So, ang tagal mong nagfi-fill ng bottle doon, tapos naka-squat ka lang doon sa deck. Tapos, nagko-collect kang water, tapos mahangin. Naging ano ka ba? Well, kasi nga, di ba, wala ka namang any cruise or field experience sa dagat before ka nandyan sa Germany. Nagiging seasick ka ba or natural lang sa'yo na sumakay ng barko? Nung umpisa, nung first few days, hindi ako nasisik and na-impress pa yung professor ko kasi yun nga, hindi ako nasisik. Ang dami nang nasisik doon sa buong crew. Pero pero ito ata yung malaki talaga yung waves, pinaka mahangin na time. One day lang naman nasisik ako and towards the evening na yun. So, actually gusto pa nung professor ko ng isa pang station. Tapos sabi niya, wag na daw kasi matulog na lang ako. And true enough, nung humiga na ako, na-feel ko na hindi ko na kayang bumangon. Bukas na. Kasi kapag nasisik ka, at least for me, bukas na siya. Kailangan mo siyang itulog. Hindi na siya okay. Saka iba yung feeling na parang sinusoka mo na yung lamang loob mo. Parang ganun. Well, nag-cruise din ako kasi dati habang nagpi-PhD, pina-experience ako ng sensei ko mag-cruise. Yung expectation ko, hindi talaga ako masisisik kasi sanay ako mag-cruise sa Pilipinas. Doon talaga, first time ko siyang na-experience. Tapos, yung explanation sa akin, karamihan daw ng mga tao, mas nagiging sisik sila sa low frequency na waves, yung parang dinodoyan ka as compared sa usual na na-experience ko dati sa Pilipinas na in mga malalakas yung hindi naman malakas pero mas umaalog kasi nasa bangka ka lang. So iba daw yung parang ganun na feeling. Tapos ayun, halos 1 month pa ako sa barko. So everyday may iniinom ako na gamot para lang hindi ako masisik sa araw na yan. Iba rin yung feeling kapag kita mo yung horizon or yung ocean. Kasi ako nasisik ako nung pumasok na ako sa lab tapos mag-filter na ako ng water. Tapos wala na akong nakikita na kung hindi yung walls nung lab. Tapos pag nakayuko ka lang, yun, dun talaga siya magsisimulan. So, ayun lang. Sa mga students or anyone na interested mag-marine research, ayun. Huwag nyo i-overestimate yung sarili nyo na kakayanin nyo yung dagat. Always be prepared. Hindi mo alam kailan ka tatawa ng seasickness. So, ayun lang. General advice. So, ayun. Siguro madami-dami na tayong napagkwentuhan. I guess, punta naman natin yung naging research ni Alaisa. So, ang title nito ay Arctic Ocean Virus Communities and Their Seasonality, Bipolarity, and Prokaryotic Associations. So, Alaisa, first question palagi sa segment na to, can you explain your paper in one sentence tungkol saan ba ito? So, since nabanggit mo na yung seasonality dun sa title, dun na lang ako sa yung viral community sa Arctic Ocean, nag-i-increase yung abundance niya during the summer and then nagde-decrease in abundance during the winter. Bakit nga ba important or bakit kayo may interest sa ganito na yun, yung viruses sa Arctic Ocean at i-measure yung ganitong diversity? Ano yung significance niya sa dagat? Kasi yung viruses in general sa ocean, madami silang ginagawa para sa environment. For example, pwede silang mag-control ng algal blooms, harmful algal blooms,
or even kahit hindi sila harmful na nagpa-produce ng toxins na nagbablock lang ng sunlight na ma-reach yung ocean. So, pwede sila, nagko-control sila ng algal blooms para i-infect nila yung algal cells, tapos mag-burst yung algal cells and mag-release ng more viruses to infect other algal cells. Pwede rin na nangyayari din siya na kapag nag-burst yung cells na yun, nag-release kasi sila ng sticky substance. Tapos yung sticky substance na to, nag-help siyang mag-clump together ng mga particles. And pagka nag-clump sila, mas mabigat sila and magsisink sila sa ocean na may dala silang carbon. So yung carbon na dala nila, parang sinisequester nila yung carbon na yon instead of the carbon going back up to the ocean surface and becoming carbon dioxide na alam naman natin na nag-contribute sa global warming. So yun yung importance ng viruses sa ocean in general. So bakit sa Arctic? Kasi yung Arctic, it's one of the regions that is most heavily impacted by climate change. And bukod pa doon, konti lang yung information na alam natin sa Arctic Ocean, especially sa viruses sa Arctic Ocean and also sa Southern Ocean, sa both poles. Kasi mahirap mag-sample doon. Mahirap mag-sample kasi kapag winter, madilim, malamig, so hindi mo rin gugustuhin na pumunta doon at mag-collect ng water. So yung sa study namin, time series siya, 4 years na nagko-collect ng water doon. So para siyang baseline information about viruses in the Arctic Ocean and paano sila nabubuhay doon sa isang lugar na very extreme yung seasonality, na merong long days and long nights, na minsan sa summer hindi dumidilim at all, or sa winter hindi nagkakaroon ng sunlight at all. Yung viruses na to, hindi naman siya parang parang point of concern sa ating mga tao. Like kasi di ba pag narinig mo yung virus at syempre few years ago lang nangyari yung pandemic, baka may iba na makarinig na to, biglang magkaroon ng misconception na pwede silang magkasakit kapag nakalunok ng tubig dagat. So can you tawag nito? Can you discuss din or clarify kung may ganito bang misconception or ano? So, yung mga viruses na to, sila yung mga viruses na nag-i-infect ng other microbes such as phytoplankton, bacteria, and sometimes other viruses. And yung mga viruses, in general, narrow yung host range nila, meaning hindi sila basta-basta nagja-jump ng host. So, kung nag-i-infect lang sila ng bacteria lang i-infect nila. Kung mag-jump sila ng host, siguro other kinds of bacteria, pero hindi siya basta-basta mag-jump from bacteria to fish. And isa pa, most of the viruses, yung majority ng viruses na nasa ocean, ay viruses na nag-i-infect ng microbes, hindi ng humans. And actually, sa isang drop ng seawater, merong 10 million viruses. So, ang dami nun, hindi natin sila nakikita. Pero safe naman na maligo pa rin sa dagat kasi ang ini-infect nila ay microbes. And kanina, nabanggit mo na yung may binanggit ka na sample collection nung yung water samples niyo. So, interested ako doon, paano yung setup nun? Like, gaano kadaming stations yung ginamit niyo at fixed lang siya doon sa point na yun over a few years? So, fixed lang siya doon. May dineploy na tinatawag na remote access sampler. So, nangyari tong sample collection na to, wala pa ako sa Germany, 2016 to 2020. So, nung nandito na ako, sequence data na siya and bioinformatics analysis na lang yung ginawa ko. So, yung remote access sampler, nagko-collect siya ng water parang twice a month. So, every 2 weeks. Tapos, lalagay niya yun sa isang bag na nandun na
nakakabit na dun sa sampler. And yung bag, meron siyang pang-fix nung microbes na nandun para, kasi hindi mo naman siya kukunin agad eh. So para lang hindi na dumami, kung ano yung na-collect niya na community ng microbes, yun na yun, hindi na sila dumami pa. So fixed siya, pero dalawang samplers kasi yung dineploy. Pareho lang naman silang nasa Fram Strait. Medyo magkaiba lang ng locations, ng stations. Pero fixed siyang nagko-collect lang doon. So, hindi mo pa, wala ka pa pala sa Germany nung ginawa yung sample collection. Pero curious lang din ako dun sa nangyari. Like, so, every 2 weeks yung collection. So, every 2 weeks may pumupunta na bangka or speedboat para kolektahin yung sample na yun, or parang iniipon siya over a certain number of months para mas kaunti lang yung pagpunta dun sa station na yan. So, iniipon siya. Hindi ko sure kung paano kinuha yung sa ibang years, pero siguro similar din dun sa 2016. Kasi yung sa 2016, alam ko, nung dineploy nila yun ng August 2016, July 2017 na nila kinuha. So, nandun lang siya ng isang taon. So, kinuha nila so, dineploy nila ng summer, kinuha din nila ng summer. Pero, paano yun, di ba? Yung hinahabol niya doon, yung mga viruses doon, di ba? Hindi ba sila namamatay during that downtime? Hindi sila namamatay doon sa loob ng, anong tawag doon? Water bottle or something? Patay na sila. Na-fix na sila eh. So, yun, para silang pagka-collect sa kanila, since may mercury chloride doon, para siyang frozen in time. So, meron kaming, para siyang picture, kunyari, it's a snapshot. So, meron kang snapshot every month. So, kung nakikita mo talaga siya with your own eyes, makikita mo kung paano nagbabago yung communities ng microbes sa, kunyari, isang taon na yun. Gets. Kasi kung buhay pa sila doon sa loob, pwedeng yung makikita nyo doon, hindi na representative nung lugar na yun at that time kasi parang bumuo ka na ng ecosystem doon sa loob. Yes. So, yung numbers nila, yun pa rin yun. Gets. And then, so na-collect mo na ngayon yung water sample. Paano ngayon yung pag-extract ng DNA, nung extract ba yung term or sequence ng mga DNA na yan? So, pagka kuha nung seawater, if-filter siya, so dadalhin siya sa lab, if-filter siya, tapos, so yung filter works like a sieve, depende siya sa pore size ng filter. So, parang ibubuhos mo yung water doon, tapos kung ano yung target microorganisms nyo, depende doon sa size ng filter, yun yung makakatch niya sa filter. So, it will let water pass through and other microorganisms smaller than the pore size. Yung filter na ginamit namin, ang kinakatch niya ay mga bacteria. So, hindi viruses. Ibig sabihin, yung viruses na nakuha namin ay viruses na either actively infecting bacteria, so nasa loob nila, or nakakabit sa kanila, or magi-infect pa lang, ganun. Parang nasa cell wall pa lang. So after niya i-filter, i-extract yung DNA, tapos yung DNA na yun, isi-send mo sa isang sequencing center, and then yun, meron ka ng sequence ng DNA, tapos puro bioinformatics analysis na yun. Tapos, paano yun? Paano ina-identify yung mga viruses dun? May database for all the viruses? Yes, may database, pero hindi siya for all viruses kasi hindi natin alam lahat ng viruses in the ocean or anywhere, or like sa soil or sa ano pang environments. Meron ding mga signatures yung DNA na pag nakita mo siya, alam mo na viral DNA siya. So may mga ganong signatures na siniscreen yung mga tools na ginagamit ko, and sasabihin niya kung virus siya or not. And then pag na-identify na siya kung virus siya or not, so may list ka na ng viruses mo, pwede mo siyang
i-compare sa database para malaman naman yung taxonomy nung mga viruses na nakuha mo. Pero dahil nga incomplete yung parang database natin about database ng ocean viruses, I'm sure ilang percent lang ng viruses mo yung ma-identify. Lahat sila unidentified. So, ibig sabihin pala nun, may chance na may mga bagong species kayo na na-identify? Yes. Mahirap lang siya i-prove na bagong species siya or like anong species siya kasi mahirap makuha yung buong sequence ng virus lalo na kung hindi mo siya kino-culture. So, actually, yung sequences na makukuha mo pagka na-sequence na nila, hindi naman siya buo. Pero, meron kang mga makukuha na medyo 100% na, mga ganon. Pero most sa kanila, hindi talaga buo. So, dun sa pipeline ko, kunyari, hindi ko na lang, just to be safe, hindi ko kukunin yung mga viruses na 50% complete lang and below. Kasi hindi talaga ako sure kung virus ba yun. Like, just to be safe. So, kukunin ko yung mas mataas yung percentage ng completeness and yun. And then work from that. So, So, kung meron kang database, di ba? Yun yung pagkakumparan mo ng mga nakikita nyo. Ano ba yun? Like 100% match ba yung hinahanap doon? Or parang may certain threshold lang yun para masabi mo na, ay, ito most likely, ito siya base sa database? May certain threshold lang siya. Tapos, meron din kasing mga tinatawag na marker genes. So, kung lahat ng marker genes na yon nakita mo dun sa particular viral sequence mo, then dun niya malalaman or dun sasabihin ng tool kung gaano ka-complete yung viral sequence mo. So kung lahat ng marker genes nandun, lahat ng important genes nandun, most likely, complete yung virus mo. Tapos, i-compare niya siya dun sa mga known viruses kung saan siya pinakamalapit. And based dun, sa kanya sasabihin sa'yo kung saang level sila magkapareho nung virus na nasa database. Kasi pwede namang hindi sila pareho na species, pero similar enough sila para maging pareho sila ng family. Ganon. Tinitingnan nyo rin ba yung kung anong itsura nito like sa microscope or purely yung DNA sequence lang yung tinitingnan nyo? Purely DNA sequence lang. And then, Pero pwede mo siyang stain. Tapos, kunyari, bibilangin mo kung ilan sila. then kapag hindi pala natin na-define yung ibig sabihin ng DNA sequence. So ito yung di ba? Yung na-encounter din natin sa high school na yung ATCG. Ganun lang yun, yung ibig sabihin ng DNA sequence. Yes, ATCGs lang siya. So kapag binigay na sa akin ng sequencing center yung sequences, ang nakikita ko na lang puro ATCG. So gaano kalalaki yung yung mga ganong files like 'di ba? Kanina sinabi mo yung isang drop ng water, meron kang 10 million na viruses. So kung yung sinasample mo, ilang litro siya every 2 weeks, ilang gigabyte or terabyte yung yung data na nakukuha niyo doon? Hindi ko sure in bytes, pero ngayon, although dalawa na yung projects ko, lahat ng mga, sabihin na lang natin na yung isang metagenome, parang yun yung lahat ng DNA sa isang sample, nasa 1 to 2 gigabytes. So, isa pa lang yun. Kung 48 yung samples mo, meron kang mga 48 gigabytes of viruses and other microbes. Tapos itong may mga yun, di ba? Kasi lahat naman ng organisms parang may specific length yung DNA sequence. So lahat ba ng viruses na to pare-pareho lang yung length na yun or nag-iiba-iba din? Iba-iba sila.
Yung sa viruses doon sa paper na pinag-uusapan natin, so ni-screen pa namin sila para mas sure talaga na viruses nga yun. So yung nandun sa parang list of viruses ko, ang pinakamaikli nun, 10,000 base pairs. Tapos yung pinakamahaba, if I remember correctly, mga 200,000 base pairs. So kung iba-iba ba yung lengths ng viruses, meron tayong tinatawag na giant viruses kasi malaki sila than normal viruses. Yon, mahahaba talaga yung genomes nila. And itong mga giant viruses na to, sila yung nag-i-infect ng phytoplankton, for example. Tsaka yung sinasabi ko kanina na coccolithophore. Yun. So, ayun, after ma-collect yung water sample, may DNA sequence ka na nung lahat ng mga samples na yun. Paano ngayon yung analysis na ginagawa dun? Like, anong klaseng time series analysis yung ginagawa mo dun? So, remember yung sabi kong parang snapshots every month, tapos nakikita mo kunyari kung anong klaseng viruses yung mga nandun, tapos ilan sila. So parang ganun yung ginawa ko sa time series analysis, pero based on their DNA. So parang chinek ko kung gaano ka-similar in terms of diversity and abundance or dami nila per month. Tapos dun ko nalaman din na yun nga, kapag ka summer, dumadami yung viruses, and pag winter, mas konti sila. Tapos, on top of that, meron ding mga communities of viruses. So, hindi lang siya isang kind of virus, maraming kinds of viruses. And may particular community na mas dominant sila kapag summer, meron din kapag spring, meron din kapag winter, nag-iiba sila. And meron din naman na at very low abundance, mga viruses na nandun lang sila buong time, kunyari buong year, pero hindi nagbabago masyado yung abundance nila, pero low levels lang. Ini-imagine ko lang like yung time series analysis. So, for example, 'di ba 4 years 'yon. So for January, lahat ng January for year 1, year 2, year 3, year 4, binilang mo 'yon, tapos lahat ng February. So parang ano siya, isang taon na parang plinat mo lahat-lahat. May sense. Parang hindi ko na-articulate ng maayos yung sinasabi ko. But, di ba, may 4 years ka na January, February, March, April, May, December, tapos January, February, March, April, May, December. Tapos parang yung 4 years na yun, imbis na 4 years, parang ginawa mo lang siya na 1 year, such that yung lahat ng January for year 1, 2, 3, 4, ganun ba yung pagbilang doon, or buong ano siya? Parang buong time series na... Medyo parang ganun, malapit ka na. So isang 4 years pa rin siya buo, pero tama ka, kino-compare lahat ng January, kunyari, tapos i-compare mo yung January sa lahat ng February, and so on. Tapos dun ko nakita na yung similarity ng, sabihin na lang natin na month, kunyari sa January, mas pareho siya yung similarity kapag January and kesa sa, for example, June. So kapag June to June, pareho sila ng communities, parang ganon, mas similar yung communities. So parang every year nagkakaroon ng peak in similarity. Ibig sabihin nun, mas nagiging pareho nga sila. Kaya siya seasonal. Kasi may different communities na pareho all throughout the ano season. Ano yung explanation? Bakit may... Ay, ano yan? Sorry. Hindi siya umuulit within the year. Kunyari, yung community na yun. So, yung community na summer, sa summer lang siya. Kaya, yung peak in similarity, pag tinignan mo siya dun sa plot, once a month, once a year lang. Ano yung, may explanation ba bakit like for those months, ayun, yung summer nagpipick siya ng 8 times ba? Yung sinabi mo doon na ganun siya kadami. And then, ano yung, kumbaga parang implications nun na
dumadami siya ng ganun during the summer? Kasi yung viruses, 'di ba, ano sila, nakadepend sila sa hosts nila. So kailangan nila ng host to survive. Ngayon, kapag summer, mas productive kasi yung mga hosts, mas nagre-replicate sila. So in turn, mas dumadami din yung viruses. Kaya mas madami yung viruses pag summer compared sa winter, kung saan naman less productive yung hosts. And also, driven din to by environmental conditions, like sunlight and temperature. Pero mostly, dahil nga viruses sila and nang i-infect sila ng host, kailangan nila ng host, yung community nila and yung dynamics nila driven by the hosts. Yung viruses na to sa Arctic Ocean na nakita nyo rin ba siya like sa tropics or sa dun sa South Pole sa Antarctic? So nung nakuha na namin yung mga viruses sa Arctic, yung next question namin was, yung viruses nga ba na to nakikita siya everywhere? So pinlot namin siya sa map, kinumpare namin siya dun sa mga available na metagenomes sa ocean. And nakita namin na sa middle latitudes and low latitudes, so dun sa may equator, ganyan, tropical regions, hindi natin nakikita yung Arctic viruses. Pero kapag pumunta pa tayo lower towards the southern pole, nandun ulit sila. So, pareho sila, parang hindi naman sila parehong-pareho. Pero sabihin natin na 95% similar sila. So, parang kamag-anak nila yung nandun sa Southern Ocean. So, ang question ko dun ngayon, paano sila napunta dun? So, maraming possible reasons. Pero yung isang iniisip namin na reason ay baka before, nung mas malamig pa yung Earth, mas malawak yung range nila kasi mas malamig eh. So, mas malawak yung habitat kung saan sila pwedeng mag-survive. Pero since nag-warm yung Earth, unti-unti rin na napupush yung viruses sa poles just because yung malamig na regions napupush dun sa poles. Kaya sila naghiwalay and parang may band sa gitna ng Earth na hindi natin sila nakikita. Curious din pala ako currently, 'di ba, yung issue ng climate change, global warming. Ano yung parang implication nito dun sa, or ano yung in-expect nyo na mangyayari sa diversity ng viruses with the climate change and global warming? Well, outside na siya dun sa paper mo, pero So since nandun na rin naman tayo sa napupush sila to the poles, pwede rin na makikita natin yung mga viruses na nasa tropical regions lang, pwedeng mag-expand yung range nila. So aakyat sila towards the poles or bababa sila towards the poles. So opposite directions kasi nagwa-warm. So magkakaroon ng difference dun sa distribution nila. Yon. And since tied sila sa biogeochemical cycles nga, for example, yung sinabi ko kanina about carbon cycling, pwede rin na ma-affect yon. Right now, hindi pa talaga sure kung gaano kalaki yung impact ng viruses. And meron din tayong mga climate models, 'di ba? So parang minomodel nila kung gaano kainit in a few years or in 10 years, in 20 years. Tapos recently pa lang na iintindihan yung contribution ng viruses sa climate change or sa Earth in general. So pwedeng itong information about viruses mapasok sila dun sa models para mas accurate yung magiging predictions ng climate models ngayon.
Ayun guys, speaking of ano pala itong mga climate models and Arctic research, yung episode natin 2 weeks from now, medyo related din dito kasi paleo-climate reconstruction yung pag-uusapan natin doon. So yeah, very very interesting siya, and alam mo yun, yung mga viruses na sobrang, alam natin na sobrang liit, pero ang laki pala nung impact niya on sa mga global na processes. Kasi alam ko, minsan may mga drilling expeditions na yung goal ay tingnan yung mga ganong klaseng life, yung mga microbial life dun sa pinakailalim na parts ng dagat and how it affects yung cycling. So, yan, wala lang, very interesting lang for me yung mga ganitong ideas, pero hirap ako kasi nga bagsak ako sa bio dati. So, ibang kwento na lang yun. So, ayun, for anyone interested dito sa topic na to, check nyo na lang yung link sa description. Palagi naman nakalink yung mga papers dito. So, ngayon naman, I guess, pagkwentuhan naman natin yung more on behind the scenes in doing this study. So, at ang syempre, unang question dito palagi, of course, ay yung funding to do this study. So, can you share then like how much yung kailangan to do this? Like for example, yung pag-sequence nung mga samples, magkano yung cost for that? And yung mga computers na saan ba ginagasto usually yung mga funding na to? Yung funding namin, di ko sure exactly how much, pati yung costs, kasi hindi ako yung humahawak nun eh. Pero, most of the funding goes to sequencing. Tapos, yung ano naman, yung use of computers, well, part din ng funding yung pagbili ng laptops. Pero, ginagamit naman namin yung HPC cluster, yung High Performance Computing Cluster ng university. So, doon kami nagra-run ng jobs, and may bayad lang siguro yun na fees na fixed sa lahat ng mga projects na gumagamit nun. And salary nung hinire mo dun sa project. So, yun yung main expenses. Curious din pala ako dun sa yung ginagawa mong, alam mo yung mga programming, itong bioinformatics na to. Tinuturo ba yan like sa undergrad course nyo sa biology, or is it something na inaaral mo lang throughout the years on your own, at paano mo siya inaral? So, nung time ko, wala pang bioinformatics sa undergrad. Pero nung masters, may in-offer na elective yung ComSci sa UP Diliman. Ang pangalan ng course, Algorithms in Bioinformatics. Tapos, doon, tinuruan muna kami mag-code. So, yung parang first month nung course, nagko-code lang kami ng R, Python, tsaka Bash. Tapos, yung next months na ng course, yun na yung nag-run na talaga kami ng mga tools. Pero, ituturo niya lang naman kasi sa'yo kung paano mo i-run yung tool. And, yes, self-study siya. And, kapag naman pumunta ka dun sa mga GitHub pages, for example, ng tools, sasabihin sa'yo kung ano ita-type mo para i-run yun. Pero, yung hindi matuturo ay paano mo ito-tweak yung parameters to fit your purpose, and paano mo malalaman kung pagkakatiwalaan mo ba yung results na nilabas ng tool na yon. So, I think yun yung mahirap na part, kasi I think anyone can run these bioinformatics tools. Yan din actually yung problema ko minsan pag may nakikita ko ng mga ganitong study. Like, parang may tutorial sila how to run yung mga code, and syempre madali lang naman like sundan yun, pero kung gusto mo siyang i-tweak, parang kailangan alam mo yung basics ng mga mathematics behind it, at yung mga syntax ng code, blah blah blah. So like ikaw, kung may na-encounter ka na ganung problem, paano mo siya inaayos?
Kapag gano'n, ang una kong nilalapitan yung supervisor ko. Kapag hindi niya ako natulungan, mag magfa-file ako ng issue. So, magme-message ako directly dun sa developer ng tool. And based on experience, mabait naman sila, responsive sila, and I think happy nga sila kasi may gumagamit nung tools nila. So, tutulungan ka naman nila kung meron kang very specific use case. So yung mga ginagamit mo na ganitong tools, lahat sila free open source na software? Yes, lahat sila open source naman. Nice. Pero I guess na nagpapatulong ka ba debug sa AI ng sa mga ganitong code issues na na-encounter mo, or talagang dumidiretso ka sa mga developers? Yes, nagpapatulong din muna ako sa AI mag-code kasi mas mabilis yun eh. And I think okay din na isolve mo muna siya on your own even with an AI bago ka mag-file ng request kasi minsan hindi naman kayo sa parehong bansa or time zone nakatira. So maghihintay ka pa ng next day at least bago sila mag-reply. Ayun. Well, na-experience ko din yan dati. Well, parang nakadepende din kasi siya minsan sa documentation nila, no? Kasi may mga times na lalo na yung mga specialized na mga packages or modules, for example, ng Python. Kung hindi maayos yung documentation, pag tinanong mo yung AI, mali-mali din yung mali-mali din yung isasagot niya na solutions. Yes, kasi doon din naman nila titingnan doon nila hahanapin yung answer eh. So kung wala doon, kailangan mo talagang i-message yung developer. Ayun, hindi nakakaisang oras na rin tayo, no? So, yeah, magra-wrap up na rin. Magra-wrap up na rin tayo. So before we let you go, Eliza, can you share yung ano yung mga ma-advise mo sa mga aspiring researchers? So, usually, ang ina-advise ko is just to follow your dreams kasi self-explanatory naman yon na kung yun talaga yung dream mo, gagawin mo siya. And wala namang straight path to whatever goal. And usually, siguro may straight path, pero minsan, madalas naman nag-curve siya. And it's okay kasi kung goal mo naman yun, kung yun yung dream mo, go lang. Pero meron akong isa pang advice na when I was reading your guide questions, naalala ko siya na isa nga pala yun sa mga tinatandaan ko when I was still doing my PhD applications. And that is to find your why. Kasi doing a PhD or a career in research is not an easy task. So meron talagang challenges. And when things get hard, you might start asking yourself, why am I doing this? So kung meron kang why, kahit ano pa yan, kahit na to save the polar bears, to find a cure for some disease, or kahit na curious ka lang, meron kang motivation, meron kang reason to move forward and gawin yung research mo. So, sa'yo ba, can you share ano yung why mo na yun? So, yung why ko, nag-evolve na siya. Dati yung why ko lang was, gusto ko lang mag-research and mag-research dun sa field na interested ako. Pero ngayon, yung why ko na is, I want to be in places where people would not normally expect me to be as a woman, as a person of color. So, yun, representation. Nice. And last question, do you have anything to promote? This May, merong tinatawag na Pint of Science Festival. So, yung Pint of Science, it's an organization, non-profit, organized by scientists in the community. Tapos yung point is, you invite scientists to go out of their laboratories and talk about their science sa public place na comfy or cozy, like sa bar or cafe. Wala pang Pint of Science sa Pilipinas. So, kung merong interested na mag-start nun, I can help kasi I volunteer for Pint of Science here. And in general, if there's some kind of science communication initiative, support it. And if you're a scientist, communicate your science to the people.
Ano yun, yung Pint of Science, parang ilang days yun na activity? 2 to 3 days siya. Ah. So, depende dun sa organizers ng city kung paano nila i-handle. Yung dito sa Kiel, 2 days lang. Ano yun, like for kahit anyone around the world pwedeng pumunta doon? So, usually yung tinatap namin, yung scientists local sa area. So, kasi pupunta siya dun sa bar, tapos magto-talk siya about his or her science. And yung mga audience, kahit sino na nandun din sa area na locals. So, minsan mga PhD students yung pumupunta, minsan meron ding mga seniors, yun, kung sino yung free or yung iba nandun lang, mahilig lang talaga sila pumunta sa mga ganong kinds of events. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Eliza sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.